Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for 2026. So ano po naghihintay sa inyo? Simulan na natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Taurus ang mga mensaheng dapat nilang malaman today. You have the Page of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need to focus, wow, Wheel of Fortune, beautiful. Congrats po in advance. In the area of what you need, meron po kayong the Empress card, yes? In the area of what's affecting your current energy, you have the High Priestess. In the area of your near future, meron po kayong the Queen of Swords, beautiful. In the area of your challenge for the year, meron po kayong the Ten of Cups. In the area of your fortune, you have the Five of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Four of Pentacles. At ang outcome nyo po for the year, eto po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Taurus, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong libreng reading for Taurus dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like, saka po sa mga nagko-comment. Malaking bagay din po yan. So, at the background of your energy, the Queen of Cups. So, ngayong taong ito, Taurus, ilaan mo ang iyong pagmamahal, affection, nurturing power sa mga bagay na makukuha mo. For example, this year ay magkaroon ka ng bagong kaibigan, magkaroon ka ng bagong trabaho, bagong career na gusto mong simulan. Kailangan daw alagaan mo so that it will grow for you. Okay? Pero marami po sa inyo nitong 2026, kailangan daw sundin mo ang iyong puso. Okay? Follow your heart and that will lead you to the right path. Okay? Napakaganda nito. I-clarify natin siya by using the card of the year. Inspiration. Yes. Inspiration is everywhere. Capture your ideas. Talaga namang yung puso mo ang magdidictate sa'yo ng mga bagay na ka-inspire para magamit mo in your advantage this whole year. Okay? Especially at the center, meron kang bagong blessing na nakikita kong pagkakaabalahan mo. At iniisip mo, ano kayang gagawin ko dito? Saan ko ilalagay? Paano ko to papakinabangan? Anong kaya kong ilaan na effort so that it will last long para sa buhay ko? Some of you nakita ko mag-aaral, whether training, workshop, o kaya masteral, doctoral, para mapaangat mo yung level mo ng yung trabaho o ng status mo. For others, nakita ko po dito, may yayakapin kang bagong trabaho o bagong pagkakakitaan. Halimbawa, meron kang day job and then meron ka pang sideline. Itong sideline na to na nakikita ko, ito yung magpapadagdag ng kita mo. Parang ganyan. So, kung nag-iisip ka ngayon ng additional income, nako, this 2026 ang magandang pagkakataon para simulan yan. Kasi nakita ko, it will be fruitful para sa'yo. Okay? Kaya kung yan talaga ang tinatawag ng puso mo, gawin mo. Pero sabi dito, dapat daw pag-aralan mo ha. Hindi porket gusto mo lang, gagawin mo na basta-basta. Kailangan dito may plano, may tiyaga, inaaral, binubusisi so that magkaroon to na magandang bunga na long-term para sa'yo. Okay? Panahon na rin daw to para sumubok ka ng mga bagong bagay. Huwag mo daw katakutan, try mo lang, and you will see na pwede to para sa'yo. Okay? Clarify natin siya. So mga Taurus, since 2026 reading po ito, no? Ano yung mga gusto mong i-manifest ngayong taong ito? Na gusto mong maganap, gusto mong mangyari, na talagang pinipinpoint mo, no, na gusto mong maganap sa buhay mo, ilapag mo na yan sa baba. It will come true. Tapos balikan mo siya after 3 months, 4 months, 5 months kung nasa reels ka ba, nasa tamang daan ka ba sa mga pinopost mo. So go, comment po sa baba ano yung minamanifest mo. It will come true for you. The Page of Pentacles being clarified by the Eight of Swords. Yes,
Taurus, nakaranas ka ba ngayon ng mga stuck energy, no? Itong 2025, nakaranas ka ba ng mga bagay na hindi umaandar? O kaya ang bagal-bagal? O kaya parang feeling mo parang walang pag-usad, no? Pero here nakita ko may isang opportunity na darating na talagang magpapawala sa'yo sa stuck energy, no? So nakita ko dito na kapag may dumating na bagong pagkakataon at talaga namang may dugtug tugtog tugtog kaba, no? May kaba sa dibdib. Sabi dito, palayain mo ang sarili mo sa mga self-sabotage mo. Huwag mo isipin na hindi mo kaya. Huwag mo isipin na baka masayang, no? Gawin mo lang, try mo lang at laksan mo ang loob mo. Believe in yourself at sinasabi ko sa'yo, ito yung magdudulot sa'yo ng isang bagong direksyon na magpapas ganda or magpapasaysay sa buhay mo this 2026. Huwag kang papatalo sa mga bulong sa isip mo na negatibo. Kaya mo to. Okay? In the area of what you need to focus, meron po kayong the Wheel of Fortune. Si Wheel of Fortune, sinasabi na yung spirit guides, mag-focus ka daw sa mga pagbabago sa buhay mo. You need to focus on your actions. Okay? Ano ba yung mga dapat mong effort na ibigay para yung mga goals mo ay mapalapit ka doon at magkaroon ka ng konkretong mga paggalaw. Para po sa iba, sabi dito, mag-focus ka daw sa iyong health. Okay? Make sure na everyday baguhin mo na yung routine mo. If you are sleeping so late at night, at 4 oras lang ang tulog mo o kaya um, mali yung kinakain mo, no? Mahilig ka sa mga taba o spicy tapos naramdaman mo na, teka, parang bumibigat na ako ah. So, you need to focus on the betterment of your health. Ganon din sa yung mental health, okay? Make sure na inaalagaan mo yan so that yung patuloy na ikot ng swerte sa'yo ay hindi mapatid or hindi magbago. Panahon daw to, Taurus, to be decisive, maging I don't know why, maging action-oriented ka daw so that yung magnet ng mga money energy, opportunity energy, at saka yung abundance energy ay mabilis na pumasok sa buhay mo. So, alam mo, nakita kong image, tulog na mantika. Huwag kang parang tulog na mantika. Kailangan talaga gumagana ka, nag-grind ka, para kang alam mo yung gulong ng riles, dapat laging tumatakbo, laging umaandar. Ganun ka. You're an well-oiled machine, kumbaga. So that whatever you're trying to achieve, it will be yours. Huwag kang mag-alala, kakampi mo ngayon si universe, okay? The universe is smiling on you, giving you the assurance na, backer mo ako, kayang-kaya kita. Kaya ikaw, you need to really open yourself and do more, okay? Push more. Clarify natin to. So how are you, Taurus? Ano yung mga wish list mo? Saan ka ba nakatira today? Saan po kayo nanonood ng ating reading? Comment down below. The Wheel of Fortune, you have the Nine of Swords. Okay? Marami kang alalahanin tungkol sa future mo, no? Iniisip mo, teka, tatagal kaya ako dito? Makakabili kaya kami ng bahay? Saan kaya kami pupunta? May sweldo kaya ako next month? So, marami kang mga iniisip ng mga uncertainties, mga hindi sigurado, walang malinaw na footing, walang malinaw na grounding. Kaya ngayon sabi na yung spirit guides, kung ano man daw to mga alalahanin mo, make sure na may basehan. Hindi yung nag-aalala ka tungkol sa mga bagay na wala pa naman o kaya walang basehan or dala lang ng overthinking, overanalyzing. Ngayon, kailangan maging positibo ka sa magandang ikot ng ginagawa mo. Example, gusto mong pumasok sa gantong trabaho, sa gantong bansa, huwag mong pangunahan ng nega para hindi maharangan tong lucky energy mo. Okay? Okay, ngayon 2026, wala munang nega-nega ha, para talagang makuha mo yung energy patungo sa mga swerte mo this year. Okay? In the area of your what you need, you have the Empress card. Okay, napakasimple nito, Taurus. In 2026, you need to focus on yourself. Okay? Alam ko marami kang inaatupag na gusto mong magbunga, gusto mong lumago, maaaring negosyo, o kaya career or project, no? Pero sabi dito, paano mo daw sila maaasikaso kung hindi ka okay? So, make sure this 2026, okay ka sa loob at labas ng sarili mo. Masaya ka, you're buying things on your own,
Hindi mo hinahayaan na hindi mo alagaan ang sarili. For example, facial wash, no? Ayos na shampoo, mga ganyan yung make yourself feel good so that everything you touches will be good too. Okay? Kasi pag okay ka, okay lahat ng hahawakan mo. So, kailangan talaga pinaprioritize natin ang ating mga sarili. Okay? Kasi nakita ko dito, hindi mo naman kailangan paghirapan masyado. Yung para bagang gawin mo lang yung kaya mo and no, don't overwork yourself or don't overextend yung mga kaya mong gawin. Kasi nakita ko dito naturally maayos naman eh. Parang ganyan. So, gawin mo lang yung mga kaya and then focus on yourself, focus on your good health and wellness para lahat ng bagay na gusto mong gawin ay mapunta sa'yo. Okay? Good for you. Empress card, clarify natin. Oh, yes, the Queen of Cups. Yes, all about your heart. Pag okay ang puso, okay ang isip, okay ang paligid, okay ka. No? So, habulin mo daw yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo this year. Okay? Kung halimbawa, pangarap mong mag-bungee jumping or skydiving, no? Whatever that makes you feel good at talagang makakabuti sa'yo, doon ka. Kasi pag puno ang cup mo, tinan mo yan, puno yung cup niya, di ba? May tubig. So, pag puno yan, kayang-kaya mo yung i-share sa ibang tao. Kung ikaw ay breadwinner, solo parent, o kaya ikaw ang main sole provider ng pamilya, importanteng okay ka para ma-share mo sa iba yung mga karapat-dapat mong i-share. So, prioritize your well-being ha. Napaka-importante nito for 2026. In the area of what's affecting your current energy, you have the High Priestess. Sabi dito, this 2026, kahit may mga bagay kang hindi naiintindihan, kahit na may marami kang bagay na hindi mo gets or hindi ka sure or nakakatakot, kailangan mo daw pagkatiwalaan ang sarili mo. Okay? Yung skills mo, kakayanan mo, yung abilidad mo. Yung bahay ni High Priestess, walang bubong yan. So, ano indikasyon nun? That the sky is your limit. Wala kang, alam mo yun, walang imposible para sa'yo. Yun ang lagi mong isipin, lalo't higit sa pagkuha mo ng bagong blessing na ito. Kasi baka isipin mo, hala, di ko ata kaya to. Hala, paano to? Kaya mong aralin yan. Okay? Sa kabila ng milyon-milyon mong takot, milyon-milyon mong tanong, may darating na sagot. Pero bago dumating ang sagot, kailangan sa puso mo, alam mo, kaya ko to. Gagawin ko to. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon. Lalabas ako sa aking shell at tatapangan ko ang aking sarili para kayanin yung mga dapat kayanin at ma-accomplish ko yung matamis na bunga mula sa opportunity na ito. Okay? Napakaganda niyan for you. I-clarify natin siya. The High Priestess being clarified by the Page of Cups. Yes. Kailangan daw talaga natin ng creativity, imagination, undivided focus pagdating sa mga bagay na gusto natin gawin. Halimbawa, bigyan ka tayo example ha para malinaw. Halimbawa, balak mo maging singer, pero hindi ka sure kung kaya ko na ba? Matatanggap ba ako? Pero may audition sa bayan, punta ako. Pero ngayon ang kailangan mo, tiwala sa sarili at mag-focus ka lang sa goal or outcome na gusto mong tumbukin. Yung paraan, yung proseso, wag mo masyadong isipin. Daanan mo siya. Take it as a good adventure. Pero yung goal, sobrang linaw. Maging singer, di ba? So, ganoon ka rin dito. Tinan mo siya. Sinisilip niya yung bowl, iniisip niya may isda doon. Yun yung goal niya, magkaroon ng isda sa loob ng bowl. So, ganun ka din. Isipin mo may lalabas na outcome sa ginagawa mo at manalig ka doon. Believe in yourself. Believe in your gut instinct na kung akin to. Okay? In your near future, meron po kayong the Queen of Swords. Si Queen of Swords, sinasabi na yung spirit guides, ang tabayanan mo, you need to be really decisive. Kumbaga, lilinaw na ang isip mo sa mga bagay na gusto mo at saka sa mga bagay na ayaw mo. Kung dati litong-lito ka, di ba, parang, especially here, magkatabi lang sila, dati parang hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung ano ang direksyon, kung ano ba talaga ang nakatadhana for you. Pero dito, with the Queen of Swords, sinasabi na yung spirit guides na lilinaw din yan. At makikita mo rin yung tamang hakbang na para sa'yo at kayang-kaya mo nang iwanan yung mga bagay na pumipigil sa'yo para ma-achieve yung mga yan.
nakita ko rito very, very vocal ka na. Sasabihin mo na, sorry po, hindi para sa akin yan. Sorry, alis na ako dito. Sorry, sorry, hindi ko na kayo pwedeng samahan. So, you are now getting this conviction or paninindigan sa mga bagay na gusto mo at saka sa mga bagay na ayaw mo. Ayaw mo na ng paligoy-ligoy, ayaw mo na ng paiba-iba or hindi sigurado, hindi kumpirmado. Ngayon talaga nagiging firm yung foundation mo sa future na gusto mong i-create. At bukas sa bukas ang palad mo at isip mo sa mga posibilidad na pwede mo hakbangan patungo doon. Okay? Napakaganda nito. I-clarify natin siya. You have the Three of Swords. Yes. Here, sabi na yung spirit guides, kung ano man daw yung mga pinagdaanan mo in the past, matutunan mo daw kalimutan na ito. And doon ka na lang daw tumutok sa future ha. Kung ano man itong dinanas mong pain, disappointment, heartbreak nitong 2025, pagdating mo ng 2026, dapat naka-move on ka na. O kaya, dapat kayang-kaya mo nang mag-move forward without thinking of this pain or thinking of what happened. Ngayon sabi mo, future na lang titignan ko, future na lang ang pupuntahan ko. Kung ano man nangyari before, lesson na lang yun. At ngayon, ready na ako na itama yung mali at gamitin yung mga katotohanan sa buhay ko para once and for all, magbago na ang lahat. Parang ganyan. So, palayain mo ang sarili mo ha sa pain in the past para pagdating ng 2026, ikaw ay bonggang-bonggang renewed, light, maayos, at walang daladalahing mabigat. Okay? In your challenge, meron po kayong battle within. Yes, talagang sa loob-loob mo to. 3 cards ang nagsabi na may mga urong-sulong or debate ka sa puso mo, sa sarili mo na gagawin ko na ba? Hindi, takot ako. Papush ko na ba? Hindi, ayoko pa. So, meron kang iba-ibang naramdaman at napakagulo niyan. So, ngayon 2026, dapat magkaroon ka ng resolution pagdating sa mga inner conflict mo with yourself. Okay? Kung ano yung ayaw, kung ano yung gusto, kung ano yung realidad, at kung ano yung mga peke. Okay? You also have ride the storm. Oh, kung ikaw daw dumadaan sa problema, sa mga issue, sa mga drama or conflict with other people, o kaya dumadanas ka sa isang struggle, daanan mo lang daw. Huwag kang papalukob or papasakop sa isang struggle. Kailangan huwag tayong tatambay sa problema and labanan natin to hanggang sa maging payapa ulit ang tubig. Ika nga, di ba? So congrats po. In your challenge, which is actually very interesting for you, Taurus, you have the 10 of Cups. Sabi na yung spirit guides ngayong taong ito, mas patatagin mo ang relasyon mo with your family. Okay? Kung kayo man ay magkakaiba ng lugar at malayo kayo sa isa't isa, kailangan daw ninyong magkaintindihan. Maybe some of you ay merong friction, may drama, may gap, no? Panahon daw to para mag-rekindle and rebuild the life na noon naman ay masaya naman. At sabay-sabay nyo daw pangarapin yung mga bagay na gusto nyong makuha for your family. Meron ako nakita this 2026, baka magkaroon kayo ng mga discussions about moving to a different place, moving to a different country, o kaya magpalit bigla ng trabaho, o kaya yung mga anak mo magpalit bigla ng school. So, kailangan talaga kayo itulungan, samahan, ano? At saka parang isa kayong team, no? At kayo ay nagsusuportahan sa mga bagay na gusto nyo. Kasi pag okay ang pamilya, okay ka eh. So make sure na kayo ay pinapahalagahan nyo yung family relationships more than anything. Okay? Clarify natin to. The 10 of Cups being clarified by the Page of Pentacles. Binalik tayo sa ating core energy. So, nakikita ko rito meron kayong one goal na maaari nyong pagtulungan buong pamilya. Pero baka iba-iba kayo ng gustong paraan kung paano to maabot. Baka doon mag-uugat yung friction. So, sabi dito ng yung spirit guides, huwag nyo labanan ito ng emosyon. Labanan nyo ito with pangunawa, guidance, understanding, malumanay. Para lahat kayo, maintindihan nyo pare-pareho kung ano tong tinutumbok ninyo at balak nyo maganap. Example, si tatay gusto niya mag-migrate na sa Canada.
Tapos yung mga anak, iba-iba ang plano, iba-iba ang vision. So kailangan nyo itong pag-usapan para kung ano man tong opportunity na darating, ay magkaroon kayo ng one solid na plano. Okay? Tulungan, tulungan. Magkakadugo kayo kaya kailangan talaga ay kapit bisig. Okay? In your fortune, you have answering the call. The time is now. Wow. Kung ano daw yung tawag ng damdamin, dapat daw aksyonan yan. Kung ano yung mga pangarap mo at malapit sa puso mo sa 2026, nako, bigyan mo yan ng tsansa. Bigyan mo ng aksyon because it will lead you to a bountiful and beautiful outcome moving forward. Okay? You also have gates of triumph. Wow. Success expands in your life. Tingnan mo naman, yung parehong image, parehong pintuan. So, parang sinasabi sa iyo na yung Spirit Guides Taurus, talagang merong pintuang magbubukas para sa iyo. This is the brand new opportunity na nakita ko kanina. Kaya tapangan mo ang sarili mo, baka masayang ang opportunity. Kaya make sure na ikaw ay palaban, get out of your shell, and make sure na wala kang sinasayang na pagkakataon. Okay? In your fortune, meron po kayong the Five of Wands. Napakaswerte mo kasi nakita ko dito kung meron ka mga conflict, sigalot, problema, drama, away, baka ito'y tungkol sa pamilya. Ngayon 2026, okay na yan. Lalarga na kayo. Magkakapatawaran na, magkakaroon na ng pagkakaintindihan, mapaplansya na yung dapat plansyahin. Okay? But for others po, sa ibang Taurus dyan, nakita ko dito na kung magulo ang isip mo sa isang bagay, lilinaw to sa 2026. Meron kang inaalala, meron kang pinoproblema, at gulong-gulo ka na kung paano mo siya aasikasuhin. So don't worry, 2026 will give you the clarity at tamang direksyon para masolve yan. Para po sa iba, no, na meron namang mga competition or you're living in a very competitive world, no? Makakaisip ka daw ng matinong paraan para ikaw ang mamayani, ikaw ang mag-stand out, at ikaw ang manalo sa kabila ng mga kompetisyon na yan. So congrats po. Okay? The Five of Wands being clarified by you have the Ace of Cups. Wow! Wow, wow, wow. Talagang panalo ito. Panalong, panalong, panalo. Nakita ko pa kanina pa yung trophy. And here, lumabas ulit yung parang trophy. So, nakita ko rito yung energy and element mo ng pagkapanalo, Taurus. Kung ano man tong mga panalunan mo na hindi mo akalaing kakayanin mo kasi maraming magagaling, maraming mahusay, marami din nangangailangan ng gantong swerte, pero ikaw ang chosen one. At darating to sa buhay mo, magpapaiyak sa'yo to kasi hindi mo akalaing darating. So, ito ay divinely orchestrated, divinely powerful blessing na talagang walang pagsidlan ang saya mo. So congrats po, i-welcome mo to sa buhay mo. Yung panalo ay darating para sa'yo. Maaring panalo ka sa trabaho, panalo sa career, panalo sa project, panalo sa pera, iba-iba yan. So, ang tabayanan mo ang pambihirang panalong makukuha mo. So congrats po. I-claim mo to, i-like mo to para sa'yo yan, okay? In your divine messages, meron po kayong have faith in your dreams. Yes, yung mga pangarap mo, yung mga nasa puso mo, patuloy mong buhayin ng inspirasyon dyan at manalig ka na kaya mo siyang makamit. Okay? You also have believe in the impossible. Yes, maniwala ka sa imposible, maniwala ka na kaya mo siyang abutin, especially here, with the high priestess. Diba sabi ko sa inyo, walang bubong ang kanyang bahay. So, walang hangganan ang kaya mong maabot at marating. So, believe in your abilities talaga. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles, sinasabi na yung Spirit Guides Taurus today na pangalagaan mo daw ang yung finances. Okay? Especially this 2026. Dapat alam mo kung ano yung mga dapat ingatan, dapat alagaan, dapat protektahan ang iyong bahay, ang iyong properties. Hindi daw dapat lahat ng tao ay nakakapasok sa bahay mo. Hindi daw dapat lahat ng mga bagay ay sinishare mo sa iba. Halimbawa, yung bank account mo, kung magkano sinusweldo mo, anong pinagkakaabalahan mo. Let other people see you as a very mysterious person. Okay? Para yung mga pinoprotektahan ay hindi magalaw, hindi masira. For some of you, pinapayuhan po kayo na yung spirit guides na i-let go mo daw yung mga bagay na pilit mong niyayakap pero alam mong wala ka nang mapapala.
Example, mga lumang pangarap, mga lumang pangako, mga dating sinabi pero hindi mo na kayang panghawakan pa, let go mo na. So that gumaan-gaan din yung pakiramdam mo. Okay? I-clarify natin siya. You have the Eight of Wands. Yes. Sabi na yung spirit guides, parang merong mga quick movement na kailangan mong gawin, kailangan mo atupagin. Ito ay good news after good news after good news. Kaya nakita ko rito na you need to protect what you have para yung focus mo ay dire-diretso. Sabi dito, you're on the right direction pagdating daw sa paghawak sa pera, paghawak sa property, paghawak sa mga valuables mo. Okay? Hindi ka daw dapat malingat dito. Kailangan talaga undivided attention. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have younger man. Meron daw po nakababatang lalaki sa buhay mo na dapat mong asikasuhin. Baka may concern daw sa kanya. Example, kapatid, anak, pamangkin, apo, o kaya ay katrabahong mas bata sa'yo. Okay? You have July o Taurus. Meron po ba kayong special occasion pag July? Halimbawa, birthday ni kapatid o anniversary sa trabaho, anniversary ng kasal, no? Kung meron po, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, ibig sabihin, meron daw po kayong milestone sa July. Congrats po. Another message you have, angel. Wow! Meron daw po kayong angel guide na super pinaprotektahan ka ngayon. So, magpasalamat ka sa angel guide mo. Your angel guide is protecting you from harm and protecting you from unwanted things. So, congrats, you are blessed and you are protected. You also have hills, obstacles to overcome. Yes, may mga kailangan ka talagang lagpasan, especially mula sa'yo, sa sarili mo. Kasi kapag nagawa mo to, panalo ka. Okay? Ang outcome ni Taurus for 2026, you have the Knight of Wands. Wow. Knight of Wands is deliverer of good news. So may aasahan ka daw ng magandang balita ngayong taon na ito. At talagang sobrang adventurous mo, sobrang inspired mo, no? Talagang napakataas na adrenaline rush kasi matagal mo na tong gustong gawin. Your spirit guides are telling you na sugod, laban, try natin to, ipanalo natin to. Ito na yung chance natin for something more, for something better. Kaya ngayon, huwag kang matakot, huwag kang umurong, ilaban mo to. Ito yung magbibigay sa'yo ng magandang 2026. Ngayon, huwag mong ikulong ang sarili mo sa limitado mong mundo. Pag-try ka lang, open yourself and see the possibility na pwede mong makuha, pwede mong maabot. Okay? Sabi dito, use your heart, use your passion, use your love para kung ano man yung aasikasuhin mo at ilalaban mo, makuha mo siya in a very happy, satisfying way. Okay? Clarify natin to. The Knight of Wands being clarified by the Six of Pentacles. Wow. Something will arrive for you. Meron ka daw matatanggap na good news. Maaring go signal yan. Baka yung hinihintay mo na tawag, text, confirmation, approval, guarantee, o kaya completion ng isang bagay. Nako, makakamit mo na yan, kaya makakalarga ka na. So, ang tabayanan mo on 2026, doors are opening up for you and new horizon is gonna be exciting para sa'yo. So, wow, Taurus, napakaganda ng yung 2026. Talaga namang ikaw ay blessed and also many opportunities will arrive for you. Kaya, wag na matakot, wag mo isara ang sarili mo sa mga magagandang bagay. Try mo, be adventurous, and ipakita mo kung ano yung kaya mong gawin. Okay? So, ito po ang inyong 2026 reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo. Taurus, I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.